So, yan. Nag-replace ako ng rotor disc ngayon. So, huwag nyo pabayaan yung rotor disc nyo. Kasi, importante yan. Mahal ang rotor disc. Lalo na pag original parts. So, simple information lang pag mayroon kayong maramdaman pagdating sa preno. Especially pag umapak kayo ng preno na medyo maingay, ay sinyalis nyo na malipis sa yung brake pad. So, huwag nyo nang hintayin na manipis ang brake pad. Every 20,000 kilometers or 30,000 kilometers, pasilip nyo lang yung preno nyo para hindi na ganyan ang damage. Pero yung sa 30,000 kilometers, sigurado wala pa yung problema yung brake pad. Pero mas mainam na check up. Pero kung original parts, kahit 50,000 kilometers, patingnan nyo para por sigurado lang. Dito kasi sa abroad, long drive kasi dito, kaya gano'n ang nangyayari. Yung brake pads, number 1 yan, naapektuhan. Tapos, pag napabayaan yung brake pads, yan ang mangyayari, yung rotor disc. Hindi na pantay ang kain. Kaya makikita nyo yung black spot, ibig sabihin, kailangan magpantayan. Katulad dito sa kabila, as in, siya yan. Ibig sabihin, pantay na siya. So, ito, replacing machine to. Maliit lang din kasi yung replacing machine namin. At saka matigas yung batal. Kaya one side lang yung paggawa ko. Yan, one side. Hindi naman kasi ito pang heavy duty. Pang shop lang talaga. At saka unang-una, matagal na rin kasi itong namin, yung replacing machine namin matagal na. Kaya ganun. Kaya hindi pwede pagsabayin. Kaya alam niyo naman, habang tumatagal kasi ang machine, medyo nagkakaroon din ng konting problema, lalo na pagdating sa pagre-replace. Medyo hindi na siya katulad ng brand new. So kailangan pag yung technician, alam din niya yung ganito procedure. So katulad ko, na-experience ko, pagsabayin ko yung dalawa, na i-replace ko, nagkakaroon ng wrap mismo, hindi maganda ang kain niya. So side by side lagi nagawa ko, only one side. Maganda ang kain niya, pino ang kain niya, at saka garantisado, wala problema. So yan, katulad yan, hindi ko kain, ibig sabihin, kulang pa. Kaya step by step lang talaga. Hanggang sa makuha natin yung pinaka final product niya, yung 100% pantay na pantay siya, pino yung kain. Yan, sa dulo siya, okay kumain. Ibig sabihin, yan. So, adjust ko rin naman. Ito pinaka-adjustment niya. Adjust. Medyo matagal lang, hindi katulad noon. Pero kung mga Toyota Corolla o Nissan, medyo kahit pagsabayin ko dalawa, okay lang kasi yung bakal malambot, yung bakal na rotor disc. So ito medyo may katigasan, kaya lang, one side lang. Pag yung mga katulad yung mga Nissan na pickup, Nissan Navara o Toyota Yaris, Toyota Corolla, yan, o yung Hyundai Accent, okay lang yon, kahit na pagsabayin mo kasi malambot ang bakal. Hindi mo rin pwedeng biglain na pakainin mo kaagad na makapal kasi hindi pino yung kain niya. Kailangan yung katulad yan nakikita nyo, maliit-liit lang para pinong-pino yung daan. So ang ginawa ko naman, hina-speed ko para mas mabilis. So naka 1, 2, 3, 4, 5. Naka 5 yan. Naka high speed yan para mabilis naman. So yung pinaka niyan, kailangan lang matyaga ka lang din kasi. Tyagaan lang din kasi to. At saka bago ko naman to ginawa, alam din ng customer, sinabi ko rin sa customer, importante yon, magbigay kayo ng
medyo ang halimbawa kung isang oras matapos o 2 oras matapos, magbigay ka ng agwat. O halimbawa 2 oras matapos, sabihin nyo mga 2 hours and 30 minutes, at least sigurado. Huwag yung magbigay na insaktong oras. O halimbawa isang oras ang magbigay kayo ng half hour para kung magkaroon man ng problema, at least kaya maihabol sa 1.5 hour. Ganun ang ginagawa ko. So yan. So makikita nyo yung procedure step by step. Medyo tapos na kasi kabilang side, kaya dito na lang ako sa Aripis. Kasi tapos ko na yung harapan, yung kabilang, yung right side, so left side, ito makikita nyo yung step by step kung paano. Hindi pwede yung biglain kasi okay naman kung biglain. Halimbawa 2 pagsabayin pagbago pa ang masin, pero pag luma ng masin, kailangan ang technician marunong magtingin kung maganda ba ang kain o pangit. Ayan. Kailangan lang talaga tiyaga. Hindi pwedeng, kasi habang inaapura mo, lalo kang matagalan. Dahil pag hindi maganda ang kain, magaspang, pag-apak ng preno maingay. Ayan. Siguro mga 2 pasadaan pa o 3. Isang pasada pa. Mga 3 pasadaan to. 3 o 4. Pero nagbigay ako ng time mismo sa may-ari. Lagi ako may time na advance para kung magkaroon ng problema, sapol pa rin sa oras. Maliit-liit lang yan. Kaya kita nyo yung pino ang kain niya. Hindi ko binibigla. So, yan. So, dapat ang finishing product, ganyan. Hanggang dito na lang yung video ko. Thank you for watching and thank you for your support sa lahat ng mga video ko. And also, Merry Christmas. God bless and good health. So, bye-bye. See you in next vlog.